Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Gandang gabi po. And welcome now to the program, Your Honor, please. Ako po si Ben Paipon, inviting you to join us sa ating programa tonight. Alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. And this is from Monday to Friday. Today is Tuesday, June 22nd, 2021. Ako po si Ben Paipon. Marami pong mga makasaysayang kataga na sinampit. Naku, talaga naman ang mga terminology ho natin. Ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw.
ngayong araw na ito. Simula pa po kagabi ito eh. Hindi ko alam kung bakit sobrang anghang ang mga kataga na binabanggit ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Nobody knows whether he is sincere and honestly talking about these statements o baka naman nagjo-joke lang po siya. Pero nababanaagan ko po na I really feel it na ang ating Pangulong Duterte ay mukhang nararamdaman po niya yung pressure, yung power ng ICC over him. Iba-iba na ho ang kanyang mga ginagamit na alibay para hindi po siya matawag ho sa korte, International Criminal Court. At ang sabi po niya nga I will never subject myself to a foreign investigator. At ganun talaga. Sa totoo lamang ho, mga kabayan, any individual person, ayaw din siya yan. Ayaw din po na iimbestigahan po siya ng hindi niya kabayan or maiimbestigahan po niya o siya ng ibang bansa. At hindi po naiimbestigahan sa kanyang sariling bayan. Medyo mahirap naman kasi ito eh. Pero alam po ninyo, merong batas na umiiral sa isang sovereign country like the Philippines. Meron tayong sariling batas dito na hindi po pwedeng pakialaman. Nino man. Okay? Kung gusto nilang makialam, dadaan muna sila sa mga batas natin, sa mga pulis natin, sa mga sundalo natin. Napakarami niyan. Di ba? Pero meron din pong mga batas na wala po tayong magagawa kung sila po ay mag-imbestiga. Lalong-lalo na po kung tayo ay miyembro ng nasabing international organization. That is the difference po eh. We subject ourselves to the power of that international organization, like the Rome Statute. Ang Pilipinas po mismo ang sumapi ho dito. Sumang-ayon ho na magkaroon po ng batas pandaigdig na dapat sundin ng bawat bansa na kasapi dito. And the Philippines was part of that. O yun. So, hindi po sa ayaw ho natin maimbestigahan. Nagkataon ho na miyembro po tayo dito. Nakalabag po tayo ng batas. O ang presidente po natin lumabag sa batas ng sa international human rights. Lumabag sa batas. May malamang na maimbestigahan ito. No matter how he refuses to be investigated by this foreign body. So itong sinasabi po ng ating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya pasasakop sa mga banyaga, pwede po yan. Pwede po yun. Kung magre-revolution siya, di ba? Magre-revolution siya po, pwede po yun. Pero sinong lalaban mo sa kanya? Sinong kalaban po niya? Yan po ang matindi po ngayon dito mga kababayan sapagkat here is an international organization na hindi po inilagay ang kanyang sarili para magkaroon ng kapangyarihan over sovereign countries without their knowledge. Napagkasunduan po ito ng mga nagkakaisang mga bansa, mga kabayan. Napagkasunduan po ito ng mga bansang nagkakaisa. So, they enacted the law para magkaroon ng peace and order, hindi lamang po sa kanilang sarili, pero sa mga bansa mismo na kasapi dito sa United Nations. There are laws there that protect every nation na kasapi po sa United Nations, mga kabayan. So right now po, nalalagay po yata sa alanganin ang ating Pangulong Rodrigo Duterte
Kanya medyo natataranta, in panic button na ho mga kabayan. Itong si Mr. Rodrigo Duterte, point to the point na sabihin po niya, will never be investigated by a foreigner. Ganon talaga, Mr. President. You started the war on drugs. You started the killing, or you directed the killing of innocent people. Thousands of them today. Ang dami na ho. And these are considered war crimes. Ho? War against humanity po. War against humanity. Hindi po mapapayagan ng mga nagkakaisang bansa na ang mga leader nila mismo ang sa mag-aabuso sa karapatang pagtao ng kanilang mga mamamayan. We were sumang-ayon ho tayo sa batas na ito ng International Criminal Court, ng The Hague, ng United Nations. Kanya, itong sinasabi po ngayon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, I will never subject myself to a foreign investigator. Wala na ito, mga kababayan. Sa tingin ko po, ito po'y patutsada na lamang ho ng isang takot na maimbestigahan ng foreign body like the United Nations. Huwag sana mag-alala ang ating Pangulo kung walang kasalanan ito, sir. Kung wala ho kayong kasalanan, makakaligtas ho kayo dito. Ang problema, kung may kasalanan talaga kayo, sapagkat your name is etched doon sa report ng prosecutor ng United Nations, ng ICC. Meron pong mga palatandaan na umaakyat sa Pangulo. Parang state policy ang pagpatay sa mga inosenteng mamamayan involved in drugs. This is war against humanity. Mga kabayan. Kanya, well, ipagdasal ho natin na ang ating Pangulong Duterte huminahon dito at huwag siya maghahamon sapagkat, di ko alam kung papatulan ito, hindi. Pero mukhang naliligalig na ho siya. Mukhang I think in panic button already. Our president is in panic button. Kanya, ito ibang mga sinasabi po ng ating Pangulo last night and today, wala na ho sa lugar Parang wala na talaga sa lugar. Sabi niya, I will never obey the courts. Referring to Cebu province. Kasi nagre-reklamo si Gobernadora Gwendolyn Garcia. Bakit ho sa kanilang probinsya, ang returning balikbayan, OFW, kinakailangan pa po na mag-stay sa quarantine facility for 14 days. Samantalang, pwede namang i-swab test yan at kung walang palatandaan na may COVID ito, pwede namang umuwi. After 2 or 3 days, hindi po 14 na araw ho, mga kabayan. So they are challenging this policy of the IATF before the courts already in Cebu province. Nagsalita ho ang Pangulo, I will never obey the courts. Alam niya talaga ito, Ibang-iba ho itong Pangulo ho natin, mga kababayan. He is putting himself over and above the law. Hindi naman po yata po pwede dito sa Pilipinas po yan, di ba? Napatalsik na ho natin yung naging diktador ho natin na gustong lamunin lahat. Pati ang batas. Those days are gone. Wala na ho yun. Di ba? We are in a different space already, mga kababayan. Maliban lamang kung nananaginip ang Pangulong Rodrigo Duterte at gusto niyang ibalik ang mga nakalipas na mga panahon, hindi po mangyayari yan sapagkat nakabantay ang sambayanang Pilipino. Can you imagine? I will never obey the courts. Parang sinasabi, I will never subject myself to any foreign investigator.
Wow, talaga naman. Oh. I will never honor the courts. Pwede ko kaya yun? Nakakatakot po ito mga kababayan sapagkat pagka ang Pangulo ho hindi na sumusunod sa batas, parang hindi ko na alam kung anong mangyayari sa bayan ho natin under one-man rule where wala nang puwang ang batas. Sa kanya na lamang po ang batas. Gusto pa ba ninyong mabuhay tayo muli sa ganing itsura ng pamamahala where there is no more freedom for every Filipino. In defense of truth, justice, and freedom. Yan po ang sigaw ho namin ho, mga kababayan, noong panahon na may diktadurya. In defense of truth, justice, and freedom. Huwag ka matakot sa katotohanan. Oh? Huwag ka matakot pagtanggol ang katotohanan. Kalayaan, ito'y hindi pinamibigay. Hindi po. Ito po ay pinaglalaban at nakahanda ang bayang Pilipino na ipaglaban ang kanilang kalayaan. Ipaglaban ang soberenidad ng ating bansa. Katarungan, ito ang hinihiling ng ating mga kababayan sa mga nagawang kasalanan ng Administrasyong Duterte. Pinapapatay ang libo-libo nating mga kababayan nang walang laban-laban, walang due process, extrajudicial killing. Ito po ang pananagutan ng Administrasyong Duterte sa investigasyon na ginagawa po ng International Criminal Court. Tama lamang po ba ito? Sa tingin ko po, tama lamang ho sapagkat every country, every sovereign nation must adhere to the rule of law at igalang ang karapatang pagtao. Mangingibabaw po ito, mga kababayan. Mangingibabaw ang karapatang pagtao. Oh, meron pong isa pa. Nadinig na ba ninyo ito? Nakakahiya talaga, mga kababayan. Nagpapakita lamang po ito kung ano ang nasa utak ng Pangulong Rodrigo Duterte ngayon. Oh, dalawa na ho yung nauna. Sa International Court, sabi niya, I will never be investigated by a foreigner. Oh, una ho yun. Pangalawa, I will never obey the courts. Jesus Christ. O ito, pangatlo ho. Oh, matakot na ho kayo dito. Yung mga ayaw magpabakuna. Oh, yung ayaw magpabakuna. Anong sabi ng Pangulong Duterte? I will have you arrested. Naku, Diyos ko po mga kababayan. Ha? Ano? Oh, Ma'am Lilian, oh, sa tingin ko mag-isip-isip ka na. Ha? Malapit ka ng paturok sa puwet. At ang Pangulong Duterte mismo magtuturok sa puwet mo. Ay, nako talaga. Para si Charlie Fry ba na bakunahan na ito? Charlie, magandang gabi sa iyo, partner. Ha? Alright. Mga kababayan, mamaya po, pag-uusapan natin ulit ito, hindi pa po tayo tapos. Sapagkat marami po tayong talagang pag-uusapan tungkol dito sa tatlong bagay na sa nakikita po mga kaibigan. Nagpapatunay po nung kung anong klaseng pag-iisip meron ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. This is a clear case of what is in the mind of the President, especially today, going to the national elections in 2022. Oh, gusto niya talagang maging diktador. Gusto niya talagang forever and ever he is going to be the head of state. Oh, whether you like it or not, whether there is a law or not, yan po ang Pangulong Duterte. Yan ang kanyang kaisipan. Nakakatakot po ito mga kabayan sapagkat he could be worse, much worse than Mr. Marcos of the past. Nakalipas na po yun Hindi natin dapat pong pag-usapan pa. Kanya nga lang, this is history. Ito po ay kasaysayan ng bansang Pilipinas na ayaw na po sana natin maulit. Pero here comes a new president. Ito, presidente ho natin. Oh,
nagpapahiwatig ng gusto niyang mangyari para sa taong bayan. Nakakatakot po ito mga kababayan kung papahihintulutan po natin na maghari ang kanyang kagustuhan. Not again, my friends. Not again. Never again. Yan po ang ating sigaw nung panahon ng diktadurya, panahon ni Mr. Marcos Ho. And we will shout the same sa panahon na ito ni Mr. Duterte kung hindi po siya magbabago. Alright. Whew. Mga kababayan, dito po tayo sa Your Honor, please. At we welcome your opinion. We welcome your voices. We welcome your comments. Mag-comment po kayo dito sa ating platform, BSCC Broad Streamcast Communicators. And let the people hear what you have in your soul, in your brains, in your mind, in your hearts. Sabihin po ninyo sa taong bayan, ano ang nararamdaman po ninyo sa gitna ng mga patutsyadang ganito, mga kababayan. Nakakatakot talaga ito. Nakakatakot. Okay? Alright, ito muna. Patiin natin muna ang mga nanonood na sa ating platform. Pero kung mamarapatin po ninyo, i-like and share na po ninyo ang ating programa at i-subscribe na rin. Pero mamaya na ho yung subscription. Kasi pupunta naman po sa YouTube itong programa ho natin mamaya. Bahala po si Charlie Fry dyan. Okay? Alright. So, like and share our program para mapanood din po ng iba nating mga kababayan, lalo niyo mga kamag-anak po ninyo na nasa malalayong lugar. Alright? Alright, mga kababayan, ito muna. Alright, magandang gabi po kay Ma'am Ravenna Naya. Medyo malabo yata itong... okay. Ma'am Ravenna Maya, good evening po ma'am. Ganon din po sa mga... ay iba pa katulad ni Leah Aguilar. Good evening, idol. Sabi ni Ma'am Leah Aguilar. Angelica Paz, magandang gabi po, Sir Ben. Yan. Your Honor, please. God bless. Keep safe. Yan. And God first. Right? And regards to all BSCC. Ganon din po si Ma'am Ravenna Naya. Shout out Route 88 Grills and Bar. Yan. Okay. Mercy Ong, magandang gabi po, Kuya Ben. And Miss Universe, God bless. Always po. Ayan. Okay. Lilian Gabriel. Oy, magpabakuna ka na, ma'am. Delikado ka kay Digong. Ha? Ano ba yung sabi? A blessed Friday, Tata Ben Paipon and the Miss Universe. Okay? More power po to your program, Your Honor, please. And God bless us all. Ayan. God first. Dan share po. Ayan. Very nice. Thank you very much. Jomai Maymar, good evening. Watching from, good evening po. Sabi ni Maymar Jomar. And then we have Lynn Rena Glomar. Okay. Magandang gabi po. Okay. Hindi natin mababasa. Hindi ko, hirap na hirap po ako magbasa ng mga nag-exit po kasi yung ating mga comments doon sa isa, yung monitor guide ko po. Ito, nasa harap ko po ito. Kaya nakasubsub na po ako sa ating. Thank you very much. Pero Lirena Glomar, good evening. Mamaya na ho yung mga mga comments po ninyo. Unrocks Jane Margo. Good evening. Ravenna Naya, good evening. At saka Edna L. Mohal. Ngayon ko lang nadinig ko yata ito. Annalie Gandesa, magandang gabi po sa inyo. Ma'am Annalie. Ito mga kaibigan ni Ma'am Ravenna. Bordalio Perry. Perry Tabif. Watching. Sabi po ni Mr. Bordalio. Annalie Gandesa. Good evening, Annalie. Josephine Roquero. Good evening, ma'am.
Magandang gabi po as usual. Good evening and welcome to the program. Annalie Gandesa. Ayan. Tony, meron po silang mga binabati. Tony Bacolor. Ayan, with love. Perfecto T. Bordalio. Ano bang sabi ni Perfecto? Sa ating mga isinusulong, ah, talagang nahihirapan po ako magbasa muna. Pero sandali lang. Pasensya na ho ninyo ako. Baka mamaya babalik naman po yung ating isang cellphone. Okay, mababasa ko po ang mga comments ninyo. Lillian Gabriel, good evening. Charlie Fry. Oh, so my friend is here already. Alright, mga kaibigan, ito inabot ng mga comments ho natin. Ito, nandito na kay Charlie Fry. Okay? Ngayon, nababasa ko na ito sapagkat medyo malapit-lapit na ho sa mga mata ni Tata Ben Typhoon. Pasensya na talaga kayo, ha? Alright. May, ano ito? Okay. Ayan ka na naman, puro ka pananakot. Ang hilig mong bastusin ang konstitusyon. Saan mo na naman huhugutin ang validity ng gusto mong mangyari? Ito, nagsasalita po si Charlie Fry. Kailan ka pa naging mas makapangyarihan sa sarili kong watawat o katawan? Check mo muna kung positive ako o hindi. Okay? Referring to the vaccination, check mo muna kung positive ako o hindi. Paano kung negative? Paano ako magiging potential carrier? Ginagawa mong tanga lahat ng Pinoy, Pilipino. Ikaw ang pangulo ng bansa, pero ako ang hari ng sarili kong wankata at buhay. Tumigil ka. Magpapabakuna ako kung gusto ko at kung kailan ko gusto. Sumusobra ka na. Ito, hagupit. Halo! Tumigil ka. Magpapabakuna ako kung gusto ko at kung kailan ko gusto. Sumusobra ka na. Abogado ka at alam mong hindi pwede ang gusto mo. Mahilig ka lang talagang mang-bluff. Mang-bluff. Lahat ginadaan mo sa takutan. Yan, si Mr. Charlie Fry. Pag-usapan ho natin itong bakuna ho. Mga kababayan, only 2% of the Filipino people have been vaccinated so far. Bakit po ganun, Mr. Duterte? There is too much of hesitancy. Why? Ipinipilit mo kasi yung Sinovac mo. That is the main reason for the hesitancy. O tingnan ho ninyo ngayon. Merong dumarating na Delta variant. Foreign countries talk about Sinovac and its efficacy against this variant. O anong sabi po ng ibang mga bansa? Nako, magpabakuna kayo ulit. Nakapagpabakuna na po Sinovac. So our experts, even in the country today, hindi po sila yung timid, yung mas shy po sila magsalita. Hindi po nila masabi diretsahan na ako, napakahina itong Sinovac na ito, Sinovac na ito, laban dito sa Delta variant. So this is the problem. So why should we Filipinos sacrifice ourselves sa isang bakuna na kulang naman po sa efficacy? So the problem is not yung magpapabakuna. Gusto natin magpabakuna. Pero nasaan yung mga bakuna? What are the other vaccines available? Ang nangyayari ho, mga kaibigan, bakuna, Sinovac lamang po ang available eh. Takot ang ating mga kabayan sapagkat takot sila sa mga incheck eh. Maraming peking yan eh. Maraming peking mga negosyo ho eh. Mga incheck ho, mga kababayan. Puro smuggled ho yan eh. Pagtanong ho kayo sa Bureau of Customs po, ang daming dumarating ho dito, peke. Nanggaling po sa China,
pinapatay po nila ang negosyo ng mundo. O, ginagaya po nila yung mga gawa ng mga Amerikano, mga Europeo, pagkatapos ibababa po nila ang presyo. Ganyan po kataraydor ang mga inchik na gustong-gustong kaibiganin ng ating Pangulong Duterte para nakawin ang ating mga pag-aari sa West Philippine Sea. Anong klase ho ito? Anong klaseng presidente ho ito? Nakikipagkutsabahan sa gumagawa ng masama. Oh, pagkatapos tatakutin mo ang taong bayan ngayon, huwag hindi kayo magpapabakuna, pa-aaresto ko, ipa-aaresto ko kayo. E di magpa-aresto ka. Magpa-aresto ka. Tingnan natin kung hindi madagdag ang kaso na yan sa ICC. Sige nga, Mr. President, gusto ba ninyo? Sabi ninyo, I will never be investigated by a foreign investigator. Ngayon, pagka ginawa mo yan, magpapa-aresto ka ng mga ayaw magpabakuna. That is too much already, Mr. President. Duterte uses this vaccine hesitancy issue to cover his government's vaccine deficiency. Tingnan ho natin, mga kababayan. Anong sinasabi ni Carlito Galvez dito sa 40 million doses of Pfizer na darating daw po sa October? Ito po ba binili ho natin? O ito ay bahagi ng ipinamimigay ng Amerika sa mga bansang medyo naghihirap? Hindi naman tayo talaga naghihirap na lubos-lubusan. Medyo naghihirap lang po tayo. Marami lang namamatay sa gutom na. Pero ang totoo niyan, nasa kahirapan po tayo ngayon. Alam ng Amerika yan. So tapos na po sila magbakuna ng kanilang mga nationals. May sobra po sila. Sabi po ni Biden ho yun, mga kababayan. Kumpare ko yun Taga-Amerika. American president ho yan. Kumpare ko ho yan. Sabi ho niya sa kanyang press conference, I will give away some 40 million doses of Pfizer to countries who cannot afford. Ibig sabihin po, nagpapamimigay at hindi po nagbibenta ho. Hindi katulad ng mga inchik, binigyan tayo ng ilang million doses of their vaccine, pagkatapos binentahan na ho tayo. At dito naman kumikita ngayon yung mga kapwa natin, mga government officials. Kaya hindi nila mapabayaan ang Sinovac na ito ang gamitin sa taong bayan kahit na ayaw ng taong bayan dahil may komisyon. Ito ho, mga kaibigan, ang katotohanan na nangyayari dito sa ating bansa sa ngayon. Why the hesitancy? Because nag-aalangan ng taong bayan sa Sinovac po Kahit sabihin pa ng FDA na, okay na yan, okay, nasuri na namin. Pero meron po bang clinical trials ito? Nalathala na po ba sa mga pahayagan? Yung mga tribunal na yung mga yung mga scientific studies that are published in journals, acceptable to the world. Pero Sinovac, wala. In other words po, mga kababayan, Sinovac is not actually accepted pa. At nag-aalangan po ang taong bayan sa mga produktong inchik. Nakakatakot po ito, mga kaibigan. Sinopharm. Pumasok ko dito, hindi naman po legal ang pagpasok ko niyan. Yung mga itinuro ko sa mga security guard ng ating Pangulong Duterte. Smuggled daw yun, but there was no investigation. Bakit po? Involved ang Pangulo Ano ba kayo? Pagkatapos, sasabihin po, pagka hindi kayo nagpabakuna, pa-aresto ko kayo. Patuturugan ko kayo sa puwet. Baka makakakiliti ka naman dyan, Mr. President. Pero,
hindi naman po siguro nabubuwang ito Pangulo natin because of the ICC connection, ha? Pero mukhang wala sa lugar po ito mga ano eh. Pinagsasabi po niya, paka-aresto ang mga hindi magpapabakuna. Who are you to tell me na dapat talagang sa pilitan magpapabakuna si Ben Paipon? Si Charlie Fry na sabi niya, bakit? Katawan mo ba ito? Ikaw ang presidente ng Pilipinas, ako ang hari ng aking sariling katawan. Tama po yun eh. Ito ho, tandaan ninyo mga kababayan. For a crime to exist, there must be a violation. Okay? Bago ka maaresto, kinakailangan meron munang crime committed. Before you get arrested, you must have committed a crime first. O saan parte ng ating saligang batas o existing laws in the Philippines today ang nagsasabi po na kasalanang mortal ang hindi po magpabakuna? Saan? Wala naman po eh. Hindi po ba meron nga tayong karapatang mamili ng bakuna na ituturok po sa atin? Kung meron tayong karapatang mamili kung ano ang ituturok sa atin, di may karapatan din po tayong pumili kung ayaw ho natin magpabakuna. Di ba? Simple po eh. Simpleng lohika yan eh. Hindi siguro maarok ng Pangulong Duterte yan sapagkat ang kanyang kaisipan ay wala ho dito. Wala dito sa pandemic ho. Ang kanyang kaisipan ay nandun na po sa 2022. Paano iligtas ang kanyang sarili? Muna, sa kanyang sarili mga kababayan after he leaves office. Kasi sa ngayon, hindi po pwedeng kasuhan ang Pangulong Duterte while he is a sitting duck. I mean, a sitting president. Okay? While he is a sitting president, wala pong pwedeng ikaso sa kanya. Wait till he leaves the office. And dito po, pwede na siyang kasuhan. Diyan siya natatakot sa maaring mangyari sa kanya after the incoming president, new president. Okay? Added to that mga kababayan, meron siyang kaso sa International Criminal Court. Patay kang bata ka dito, Mr. President. Hindi ka rin makakalusot dito eh. Kahit ayaw mo pa, bubuhatin ka na, dadalhin ka po sa kulungan na reserba po sa mga foreign presidents na makokonvict po sa International Criminal Court. Meron na po ba mga presidente ng ibang bansa na nakulong dahil po sa ginawang paglilitis ng ICC? Yes, sir. Meron na po. Kanya, the next will be the President of the Republic of the Philippines. Diyan, takot ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanya, medyo nagkakalituhan na yata dito ngayon eh. Akala ho niya, subject po ang mga Pilipino sa kanya. He is the king. And therefore, there should be no law applicable to him anymore. Wala nang batas na makakasaklaw sa kanya. I am the king. I am the power. Ayun. Gusto niya magpa-aresto. Pwede. Di ba? Pero papayag po ba ang mga Pilipino sa ganitong kaisipan? Sa tingin ko ho, mga kabayan, marami siyang dapat isaalang-alang ho para makapayag ang mga Pilipino sa kanyang gusto. Okay? Dionisio Porras, good evening po, Sir Ben Paipon. At sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng Your Honor, please. Duterte, huwag kang mambraso. Baka mabwisit na ng husto ang mga Pilipino.
Pagka nabuisit ang mga Pilipino, talsik ka din. Tandaan ho ninyo yan. The strongman din, hindi po niya nagawa na manatili dito sa atin. He had to be physically carried, mga kabayan. He had to be physically carried out of the country. Eroplano ng Amerikano ang kumuha sa kanya sa Malacanang. What if President will suffer the same fate na kakayanaw ito, mga kababayan? Di ba? Nakakayanaw ito. I'm sure he wouldn't want that to happen. Ayaw nga niyang maimbisigan ng isang foreigner. Pero meron po ba siyang magagawa? Kung ang kanyang kaisipan ay ganito na ho, wala nang kinikilalang batas, siya na lamang ang makapangyarihan. Oy, Mr. Duterte, sir, sabi nga ni Mr. Porras, wag kang ganyan, kasi baka mabuisit ang mga Pilipino, hindi alam kung ano ang gagawin sa iyo. Baka mabuisit na ng gusto ang mga Pilipino. June Bornasal, iturok daw niya sa puwet sa mga ayaw magpabakuna. Tatabin, magpakulong na lang ako kaysa magpabakuna. Ayaw kong maging robot. June Bornasal. O June, pwede ba? Pagbigyan mo naman si Digong. Magpaturok ka na sa puwet, Padre. Para may meturukan naman siya. Siguro, kasiyahan mo niya na merong nagpaturok sa kanya sa puwet. Pero mas gusto niya ata siguro siya ang magtuturok. Talaga. Ay, nako talaga naman June Bornasa, thank you very much. Ricky Tisoy, ako, tapos na vaccine. Sinovac, bahala. Si Batman. Sabi ni Ricky Tisoy. Walang pagpipilian po Pero this is the source of hesitancy mga kababayan. Sinovac lang ang available na talagang marami Sinadya po ng Pangulo, sinadya po ng gobyerno natin na Sinovac lamang ang pwedeng ibakuna dito. Bakit? Hindi ko alam nga po Baka siguro nga malaking kinikita dito ng ating pamahalaan. Kasi to my thinking, tapos na yung donasyon, naubos na yung donated na vaccines po Ngayon, ito mga dumarating, milyon-milyon na ito May bayad na siguro ito. Pagkatapos sasabihin yung gagaling sa Amerika, kumuha na po sila ng $400 billion para pambayad dito sa Pfizer na manggagaling sa Amerika. Ito pagkakalam ko po bibigay na libre ng Amerika sa atin ito It may not be 40 million doses, but definitely part of that 40 million will be given for free to the Philippines. So what part of that is free? And how much are we going to pay for that Pfizer vaccine? Bakit hindi maging transparent ang ating pamahalaan tungkol dito? Bakit hindi nila sabihin sa atin, ano yung libre? Bakit wala pa? Bakit masyado yatang matagal? Ano yung mga galing sa Russia Hindi po ba libre din ito? O may babayaran sinasabi nila, meron pong agreement na napirmahan na how much is that? Bakit hindi po masabi po? Bakit hindi be transparent? Meron tayong bayanihan 165 billion pesos. Hindi po nagastos lahat. Mag-e-expire na ang visa ng bayanihan 2 this June 30 mga kababayan. O December 30. Whatever it is. Pero hindi na po lalampas ng isang taon yan. Wala pang programa na naiisip ng pamahalaan. 61 billion pesos po ang program. Pero kahapon,
18 billion na lang. Saan kaya napunta ho yung 61 minus 81? 50. Diyos ko po mga kababayan, 43 billion pesos nawawala. Saan napupunta? Oh, nakakatakot po yung ganitong pangyayari ho. Meron pananakot pagkatapos nawawala ang pera ho ng bayan. Hindi natin malaman kung ito nagagamit sa tamang paraan. What is happening to our country? Kayo ho, mga kababayan, gusto ba ninyo itong nangyayaring katulad ho nito sa atin? Halos lahat ho tayo biktima na po ng pandemic. Marami po sa atin, wala na makain talaga. Nandyan pa yung panganib ng Delta variant. Hindi natin malaman kung nandito na, gaano kalaki na po yan. Pansinin ho ninyo. Mga probinsya na po natin ang tinatamaan ho dito. At hindi po humuhupa, matagal na ho yun. 2-3 linggo na po ito, mga kababayan. Metro Manila is easing. Ayun, kumbaga sa medyo nagluluwag po ng kaunti. Pero, what if mag-return bout ang Delta variant to at sumalakay muli dito sa Metro Manila? Meron po bang magagawa ang ating pamahalaan dito? Kaya ano ba tawag mo doon? Kaya nagmamaktol na ho ang Pangulo, pagka hindi kayo nagpabakuna, aarestuhin ko kayo. Pero nasaan ang bakuna, sir? Nasaan ang pagpipilian ng taong bayan? Where is the vaccine? Sinovac lang ang gusto mong ipabakuna ho eh. Ayaw nga ng tao eh. Baka peke nga daw ho yan eh. Mapipilit po ba ninyo ang taong bayan ho ngayon? Para kumita lamang ho kayo eh. Ay, naku, Diyos ko po. Charlie Fry, ang tapang ko daw bumatikos sa gobyerno. Hindi po ako matapang. Mahigit 1 taon na po akong walang regular na hanap buhay at nagugutom. Yan ang sabi ni Charlie Fry. Hindi po patapangan ito, Mr. President. Hindi po patapangan ito. Maliban lang po kayo, nagtatapang-tapangan. Hindi katapangan ito. In defense of truth, justice, and freedom. Itong nadidinig po ninyo sa mga taong bayan, Mr. President. Hindi sila, wala naman po silang ipagmamalaki. May army ba sila? Meron ba silang sariling polis katulad mo? Wala naman mo eh. Meron ba silang sariling sundalo katulad mo? Meron ba silang sariling bansa katulad mo? Kung turing mo ang Pilipinas, ang bansa ko. Kung ituring mo ang mga pulis ko. Mga sundalo, ang mga sundalo ko. Jesus Mariano Garapuno, mga kababayan. Hindi po matapang ang taong bayan. Pati si Tata Ben Paipon, hindi po matapang ito. Nagsasalita lamang po ng katotohanan. Okay? Alright. Mas ramdam ko ang kalam ng sikmura ng aking pamilya kaysa sa takot kay Duterte. Uunahin ko pa bang masindak habang ang mga alipores niya ay bundat na sa pagnanakaw. This is the cry of the Filipino people, Mr. President. The cry of the Filipino people. Matatakot po ba ang isang taong mamamatay na po sa gutom? Hindi mo na matakot siya. Dapat ito ang isaalang-alang ng mga taong gobyerno ngayon. From the president down to the congressman, to the senators. Wala na kayong inintindi kundi politika ninyo mga walang ya. Wala nang pinag-uusapan kundi 2022 na ho, mga kababayan. Sasabihin nila, hindi po namin pinag-uusapan ng politika, pero politika pinag-uusapan ho eh. Politika na po eh. Well, what can we do? Malapit na talaga ho. Pero itinatanggi pa rin na politika ang pinag-uusap.
Pero ang usapan ho, nasa sentro sa politika. Ay, nako. Christopher De Vera. Good evening po, Daddy Ben Paipon. Sorry, late na ako for viewing. Hindi pa naman, sir. Okay? Hindi pa. Ah, tamang-tama lamang ho. Ay, nako talaga. Nakalipas ng 1 oras pala sa ating talagayan. Ano? Mag-comment ho kayo ha, mga kabayan. Tell me yung damdamin ho ninyo. Ipadama ho natin. Ano ang daing ng bayan ngayon? Puro pananakot na lamang ito, mga kababayan ko eh. Takot po ba kayo? Noong panahon ng martial law, wala nang takot ho taong bayan ho noon, mga kababayan. That is why, nagpunta lahat sa EDSA. Sige, magpababaril na ho kami. O yun. Di ba? Hindi naman ginawa eh. Ravenna Naya, hi anak, Lilian Gabriel, I am watching, sabi ni Ma'am Ravenna. De Los Santos Christopher, kailan po ba umunlad ang Pilipinas? Wala naman po pag-unlad. Ang umuunlad ay itong mga multinational company na kasosyo ng mga gahaman politiko ng bansa na kapit-tuko sa pwesto na walang ginawa sa Senado kundi magbangayan, maghilahan, pababa, magsiraan, maghanapan ng baho. Ayan. Yan ang mga senador ho natin. They claim to be for the people. Pero actually ho, sariling bulsa ang iniintindi ng mga hinayupak ng mga ito. Oh? Uunlad ba ang Pilipinas kung ganito ang sistema ng pamahalaan? Hindi po umuunlad. Ang uunlad, pamumuhay nito mga korap at utak negosyanteng politiko. Christopher, nadali mo. Ha? Nadali mo. Tama ka. You are correct. Si Charlie Fry. Paano yung mga may sakit at di basta pwede bakunahan? 20 milyon lang ang bakuna mo. 110 billion ang Pilipino. Saan mo ikukulong yung 90 million? Tanga! Grabe talaga ito si parang Charlie Fry. He has the math. Algebra ba? He has the math. Okay? Eve M. Ramos. Yung mga frontliners po natin, mga naunang nabigyan ng vaccine, lalo na ang mga hospital personnel or medical team, nabigyan ng Sinovac. Tapos, haharapin nila ang pasyente may Delta virus. So it means totally nonsense po ba yung vaccine nila? Ito na po ang problema talaga ho natin. Pero yung mga frontliners ho natin, di ba, bawal sa kanila yung Sinovac, di ba? O saan nga ba sila nabakunahan? Pati ako, nalilito na ho eh. Ha? Di ba? Yung Sinovac meron po sa isang sektor mukhang hindi po pwede, di ba? Pero anyway ho, mga kababayan, itong Sinovac na ito, marami pang hindi pa kompleto ang papeles nito, mga kababayan. It was given an emergency authorization ng FDA simply because wala nang magawa eh. Utos na ng Pangulo yan eh.
Kaya pinabayaan na po eh. Pero kung susundin po ang kagustuhan ng mga Pilipino, ayaw nila ng Sinovac eh. Kasi hindi po sila makapaniwala ho na ito authentic. Ang alam po nila mga smuggled goods ito eh. May mga peke pa eh. O hindi po ba ang daming mga dumarating dito galing sa China na mga hindi dumaan sa legal processes ho, mga kababayan, hanggang ngayon. Malay mo nga kung ano yan. Kung yan peke. Mangangatikan na lang. May magagawa ka pa ba? Ito mga Chinese products na ito, para bagang may lisensya na po sila. Kahit hindi dumaan sa tamang proseso, para may lisensya namang mga ito, mga kababayan eh. May mga pagkakataon na nasitaho sila ng mga NBI. Na-raid sila. Pero gaano kadala, how many times do they have to be raided, Napansin po ba ninyo? Ang dalang-dalang po ng raid, di ba? Paminsan-minsan po eh. In other words, pakitang tao lamang na nag-raid. O pagka na-raid, kinuha yung mga gamot, pagkatapos, pagka wala nang nakakakita, ibinabalik na sa mga may-ari ng ni-raid. Walang yung buhay na ito. Ay sus Mariano Garapon. De Los Santos Christopher. Kailangan dyan mabigat na ebidensya, Tatay Ben. Paano yan? Hindi naman si Tatay Digong ang pumatay. Maliban na lamang kung may katibayan na talagang siya mismo ang nagpapatay sa mga ito. No evidence, no case. That is not true. My friend, Chris, meron pong state policy Kung ito po ay pulisiya ng gobyerno na pumatay kahit inosente, EJK, extrajudicial killing. That is the reason for the investigation, my friend. Yan nga po ang dahilan kung bakit merong investigasyon. At dito sa Pilipinas, hindi po nila nagagawa yan. Wala talagang malinaw na investigasyon na nagbibigay katarungan sa mga biktima ng, anong tawag nito, ng mga EJKs. Wala naman pong nagpro-prosper except for one. Yung Kian de los Santos, where 3 policemen ho yata ang nahatulan, di ba? Meron pa bang iba? Wala na. Pero how many crimes have been committed? How many Filipinos have died in the hands of the police? In the hands of the police, Pero saan hinugot ng mga pulis ang kapangyarihan na pumatay? Yan ang tanong ho. Ang kasagutan po niyan, nasa bibig mismo ng Pangulong Duterte. Kill, kill, kill. In other words, this is a state policy already. Pulisiya ng gobyerno ang pumatay. Tama po ba yan? Kaya nga iimbestigahan siya. Bakit ganito ang pulisiya mo? Hindi man siya ang pumatay directly, pero hindi access siya. Mastermind ho eh. O ano, yung mastermind, hindi naman siya pumapatay eh. Pero, siya ang nag-uutos eh. Chris, siya ang nag-uutos eh. Kung mapatunayan siya ang nag-uutos, dahil ito po is state policy. He is the president. Saan siya pupulutin? Sa kulungan po siya talaga. Hindi na po mahalaga dito kung papatunayan na siya mismo ang pumatay. Hindi niya gagawin yan eh. Kasi presidente ho siya eh. Mag-utos lang siya. Mastermind nga ang tawag ho dyan. Sa talaga actual crime. Yung mga sindikato. Mastermind po dyan. Ayan ha. So, hindi ko wala po siyang pinatay personally na hindi na siya makakasuhan ng krimeng pagpatay. Okay? Meron po mga mastermind na nag-uutos ng pagpatay. Ayan. Okay?
kailangan dyan mabigat na ebidensya. Ayan, ano natin yan. Chris, okay? Jane Cruz is watching. Good evening, Ma'am Jane. Magandang gabi po. Alex C. Aquino. Ito si Alex, hindi nagko-comment ito eh. Gusto kong mag-comment ito, partner. Alex, good evening, sir. Okay? Oh, Benji Alejandro is watching, my friend. You're doing fine. Nako talaga naman, oh. Natutuwa po ako sapagkat si Tatay Ben ay talagang nagbubunga din pala ng ano. Benji, keep up the good work, my friend. Maraming humahanga sa iyo. Jane Cruz, good evening. Good evening po, Sir Ben Paipon. Sir Ben, sabi ni Jane, saan naman po kaya ikukulong ang mga ayaw pabakuna ng COVID vaccine? Punong-puno na po ang mga kulungan po natin. Jane, huwag ka nang mag-alala sa kulungan. Walang makukulong. Walang makukulong dyan. Ang dapat ayusin ng gobyerno, punong-puno na talaga ang kulungan ng mga tao na dapat hindi na nakakakulong. Ang dami po niyan, mga kababayan. I know that because may ginawa na po kaming public service dyan sa kulungan sa Valenzuela City. Ang dami po mga drug cases dyan na hindi dapat makulong. Pero kung walang pera, nalagyan, natanman, ayan na ho, mga kababayan. Marami po dyan. Marami po dyan. Nakakaawa nga po sila. So, huwag ka nang mag-alala. Unang-una, sa tingin ko, nagyayabang lang itong Pangulo natin. Pero, in all honesty, I don't think he will do that. Maliban lang kung buwang na talaga ang Pangulo natin na mananagasan na ho. Pero sa tingin ko naman, hindi pa naman siguro punong-puno ng hangin ang kanyang kautakan na hindi po gagawin yung mag-aresto ng mga ayaw magpabakuna. Alam niya, abogado ho yan. Walang batas na nag-uutos na pwedeng pa-aresto, pakulong ang ayaw magpabakuna. There is no such a law. Alam po ng Pangulo yan. Nagyayabang lang po ito. Nagyayabang lang po ito. Ngayon, kung hindi nating susupilin ang kanyang patutsada, mamamayagpag po ito. Baka sabihin niya, nagbibiro lang ako. Kayo naman, seryosong-seryoso kayo. Hindi ho, Mr. President. Hindi po. Hindi po namin gusto na makalusot ka. Okay? Ben Padilla. Good evening po. Ben Padla. Good evening. Padre, good evening. Conrado Brotonil. Good evening, Kuya Ben. Okay? June Padilla, Padre. June Padilla. Magandang gabi ka, Ben. Dapat ay kondenahin ang ginawang deklarasyon ni Pangulong Duterte sa media na ipakukulong at palalayasin ang mga Pilipino na hindi magpapabakuna. Ito ay direktang paglabag sa ating saligang batas at kawalan ng respeto sa karapatan ng sambayanang Pilipino na nagtatadhana sa Artikulo 3, Katipunan ng Karapatan, Section 1, hindi dapat alisin ng buhay, kalayaan at ari-arian ang sinumang tao nang hindi sa kaparaanan ng batas. Ayun, ito na ho yung Bill of Rights natin. Ni pagkaitan ang sinumang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Ang dapat gawin ng sambayan ng Pilipino ay magsampa ng impeachment sa Kongreso at Senado sa paglabag ng Pangulo sa saligang batas. This is actually a violation of the law. But again, kailangan ho dito, meron muna siyang aarestuhin. Ayan.
Yan po, Chris, yan ang pwedeng gawin ng Pangulo. Magpa-aresto. Magpa-aresto. Magsampol para masasampulan din siya. Either through impeachment o hayaan na lang ho natin siya matapos ang kanyang termino at tsaka ikukulong ho siya pagkatapos ng kanyang termino. Okay? Mabuhay ka, Kabin, at ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Alright. Yan po si June Padilla. He narrated to us itong Section 3 of the Bill of Rights. Mga kaibigan, no person shall be deprived of life, liberty, and justice. Yan lang naman, life. Alam ng Pangulo yan abogado ho siya. Prosecutor ho yan Pero bakit po niya ginagawa yung ganito? Nagyayabang ho siya. Mayabang talagang Pangulo natin Pero hindi niya mayayabangan ang mga Pilipino sapagkat hindi na po bobo ang mga Pilipino ho ngayon. Hindi na po. We know our law. Alam po natin kung kailan tayo lumalabag sa batas. Ang hindi po pagpabakuna ay hindi po kasalanan sa batas. That is the right of every individual. Right to his life. Liberty. Simple lamang mga kababayan. Ito nga pala, parang June. I've been waiting na nasa platform ka na. You wanted me to talk about traffic dito sa Manila. Lalong-lalo yung mga naghihila. Ano ba ang karapatan ng mga hinihila? Nagre-research tayo at nasumpungan natin yung mga batas ng MMDA. At ito naman talaga ang may batas tungkol dito sa paghahatak, yung towing services. Alam po ninyo, meron pong tinatawag na unattended at attended cars or vehicles parked sa no parking slots. Okay? Kung ang sasakyan mo ay may driver, hindi po pwedeng hatakin yan. I-issuean ka ng TVR. Okay? Pero, aalisin mo doon sa no parking area. Alisin mo. Hindi ka po pwedeng hatakin. Okay? Kung unattended, ito naman po ang regulasyon dyan. Yung magtuto, kung wala yung driver, magpatunog muna ng kanyang sirena, yung kanyang busina, ng 5 beses. Toot, 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 toot. Ganun. 2 beses na tigli 5. And he will have to wait for 5 minutes in the area where the unattended driver of the car, wala pa, no? Pero nandyan, hihilain na lamang po yung sasakyan. If after 5 minutes, wala pa yung may-ari o wala yung driver, walang kumukuha, ayan, po pwede nang atakin yung iyong sasakyan. Unattended mo yan. Okay? Hindi ko na natandaan yung mga pangalan nito. Yung babayaran babayaran sa mga nahatak ng mga sasakyan. Pero hindi naman po kalakan. Abot kaya naman ng ating mga kababayan. Pero Jun, yan ang importante na nakita ko na dapat kung saan talagang malaman ng taong bayan. Ano po? Nagulat po ako doon sa pagpapatunog ng busina. Hindi ko alam na ganyan pala talaga ang patakaran. Kailangan magpatunog ka muna kung unattended. Kailangan tawagan mo ng pansin yung driver para lumabas, alisin ang kanyang sasakyan. Kaya pala nung nagkaroon po ng dito sa amin, yung bang clearing operation, yung aking sasakyan po nakaparada sa no parking. Nasa tabing kalsada lamang subject for towing din po nandun ako sa baba.
nandun ako, naghihintay lamang ko. Natanong ako ng pulis, kayo po ba ang may-ari? Opo. Pwede po ba alisin na lamang ho ninyo? Kung hindi, mahahatak po namin yan. Oh. Pero, bago kayo umalis, naku, eto na, mga kababayan. Binigyan na ako ng TVR. Bayaran po ninyo ito sa MMDA. Babayaran niyo ito sa Caloocan. Ayan na ho, mga kababayan. Pero hindi hinatak ang ating sasakyan. Attended po yung car. Okay? Andre, if there are others na pwede mong itanong tungkol dito sa towing, meron na tayong research tungkol dyan. Jane Cruz. Ayan, thumbs up po siya. De Los Santos Christopher. Maganda itong binabanggit ni Christopher na mga issues. Ang Diyos naman po hindi natutulog. Pagsusulit po nila yan, mga ginawa nila sa taong bayan at sa bansa natin. Sisingilin sila ng Panginoon sa bawat ninakaw sa kaban ng bayan. Nakakatakot ang galit sa mga ganyan tao. Mapresidente ay lahat ng politiko, makakarba din kayo. Di mo madadala sa langit lahat ng mga ninakaw nito. Ay hindi sila makakarating sa langit, Padre. Yung mga magnanakaw, hindi kayo makakarating sa langit at hindi nyo madadala sa impyerno sapagkat dito pa lamang sa Pilipinas. Bago kayo mamatay, kukunin na ng demonyo yung ninakaw ninyo. Hindi nyo madadala sa impyerno. No? Ang mga ninakaw, hindi kayo makakarating sa langit. No? Hanggat hindi nyo sinosole ang mga ninakaw ninyo. Yan ang restitution of the crime. Oh? Bago kayo mapatawad, kinakailangan ibalik ko ninyo, i-rectify po ninyo yung inyong nagawang kasalanan. Kung gusto mo mapatawad sa mga ninakaw, ibalik mo yung ninakaw mo. Ngayon, kung hindi mo na ibalik, huwag ka na magnakaw talaga. Oh, di ba? At talaga, pagsisihan mong mabuti yan. Punta ka sa Quiapo Church. Luhod ka doon. Mula sa labas, papunta sa altar. Oh, ayan. Kaya mo na ba yan? Makikita ka ng sambayan ng Pilipino. Naglalakad na nakaluhod na po sa pagsisisi. Okay lang po yun. Nagawa mo magnakaw. Magagawa mo rin po pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Kalulugdan ka ng Panginoong Diyos sapagkat siya po ay nagpunta dito sa ating mundo para hanguin ang mga makasalanan. Nagsisi ka. Di po ba't matutuwa ang ating Panginoon kung yan po ay naus sa puso ang pagsisisi. Okay? Ayos po yan. Oh, sana ho, yung mga magnanakaw talaga, magsisi na, no? Ano kaya, Chris? Ano kaya magandang gawin natin dito para magsisi? Ha? O kaya ano kaya tayo? Magtatalumpati tayo sa kanilang mga pero hindi sila makikinig sa atin eh. Alam niya itong mga ito eh. Oh, Grace Mendoza Santiago. Ang Diyos naman po hindi natutulog. Ito yung hindi hindi pala kay De Los Santos Christopher ito, kay Grace Mendoza Santiago. Ang Diyos naman po hindi natutulog. Ipagsusulit po nila iyan mga ginawa nila sa taong bayan. Okay? Pagbabayaran po nila ito. At sa bansa natin. Sisingilin sila ng Panginoon sa bawat ninakaw sa kaban ng bayan. Nakakatakot ang galit sa mga ganyan tao. Mapresidente ay lahat ng politiko, makakarba din kayo. Di nyo madadala sa langit lahat ng mga ninakaw ninyo. Ayan. Ito pala ay kay Grace Mendoza Santiago. Okay? Kailangan dyan mabigat na ebidensya, Tatay Ben. Paano yan? Hindi naman si Tatay
Oh, Digong. Hindi. Ayun, nabanggit ko na po kanina. Grace, I hope you heard the response I made earlier tungkol dito sa involvement ni Pangulong Duterte sa crimes against humanity. Okay? Mapapatunayan na ito po ay nanggaling sa Estado. Mapapatunayan na siya po ang nag-utos sa mga pulis na gawin ang kanilang ginawa, pagpatay sa mga inosenteng mga mamamayan. Okay? You are totally wrong, sabi ni Charlie Fry. Santambak ang video clips ni Dutz ordering the police to kill, kill, kill. Okay? Just watch the ICC proceedings at malapit na. Hindi yan mga tangang abogado para mapunta sa international court. This is what I'm trying to say sa simpleng pang-unawa. Ang krimen po, halimbawa, yung mga hired killers, di ba? Yung mga hired killers, hindi lang naman po yung mga papatay mismo ang pinarurusahan ho dito at hinahanap ng batas. Sino ang nag-utos na patayin si Politiko 1? Di ba? Lalabas ho din, sino po yung may motibo na patayin ang kanyang kalaban sa politika. So, habang lilitisin, yung pumatay mismo, malalaman po ng mga investigator, sino nag-utos sa yung pumatay? Yun na yun. Sino yung nag-utos sa iyo na pumatay? Okay? Diyan lalabas yung mastermind. Dito lalabas ang pangalang Rodrigo Roa Duterte. Sapagkat dito nga sa sinabi ni Charlie Fry, nasa kanyang mga labi ho eh. Yung order eh. Kill, kill, kill. Okay? I think that would make it clear. Oh? Hindi po como hindi siya pumatay personally, ay wala na siyang kasalanan. Hindi po pwede yung ganun. Oh? Hindi. Hindi po ganyan ang batas. Meron pong mastermind, meron siyang kasabwat, meron pong mga accessories to the crime. Ano, sino ba itong mga accessories na? Yung mga nagpapatupad ho ng batas under him. So nandyan po si Bato de la Rosa ho. Even Bato de la Rosa could be found guilty sa crimes against humanity ho. Mga kababayan ko. Mga kababayan, tandaan ho ninyo yan. Tama po yung sinabi ho nila, may batas ho, karma. Pagbabayaran ho nila ang mga ito. Pagbabayaran. Ngayon pa lamang ho, mga kababayan, ngayon pa lamang nararamdaman na po ang hagupit ng katarungan ng Panginoon sapagkat, alam po ba ninyo, tulirong-tuliro na sila. Kung ang ating mga kababayan nai-stress dahil po sa gutom, ito naman pong mga opisyalis natin na involved sa crimes against humanity, na aaburido na po sila sapagkat lilitisin na ho sila ng hukuman. Hindi po ng Pilipinas, kung hindi po International Criminal Court. Tama? Charlie? Okay? Charlie replied to Christopher, kailangan dyan mabigat na ebidensya, Tatay Ben. E paano yan? Hindi naman si Tatay Digong ang pumatay. Hindi ho, ha? Okay, naipaliwanag na ho natin yan. Hindi rin yung mga leader ng Ghana at iba pang bansa ang nagpapatay. Pero naipakulong lahat sila ng ICC. Hehehe. Tama ho. Okay? Mastermind po eh. Delia Tenorio Balmores is watching from Dublin po ito eh. Ma'am Delia, good evening po. Kumusta na ho kayo dyan? Kita mo na. Good evening, Sir Ben Paipon. Watching from Dublin, Ireland. Kailan po ba kayo magbabakasyon dito sa Pinas? Wag mo na ho kayo magbabakasyon ha. Lalong-lalo na kung isang buwan, labang po ang bakasyon ninyo sapagkat hindi pa ayos ang mga patakaran ho dito. Baka pag uwi po ninyo, hanggang sa airport, dadalhin po kayo sa quarantine facility. And you will have to stay there for 14 days. Hindi kayo talaga makakauwi. Parang nasa ibang bansa pa rin ho kayo. Ito ho ang dapat pong
ayusin ng ating pamahalaan. Dito, umaayaw ang ating Pangulo, ha? Ito, sabi niya, I will never obey the courts. Kasi, dinala na po ni Governor Gwendolyn Garcia sa korte po itong isyong ito. Ho. Kasi gusto ng Cebu na huwag nang patagalin ang mga OFWs natin na umuwi dito sa ating bansa. Why should they stay in quarantine facilities for 14 days? Kung sa 3 araw, pwede na sila makalabas. Pag-swab test, kung wala naman pong, kung hindi po positive o wala naman pong simptoma ng virus na ito, bakit po sila patitigilin po sa quarantine? Oh, I cannot also understand. Siguro masyado na pong ginagawang negosyo ang quarantine facilities natin, mga kababayan. Pati ba naman yun? Pati gamot ng mga incheck na peke ho, pinagkakakitaan. Ivermectin ho, pinagkakakitaan. Ano ba ito, mga kababayan? Nakakahiya ang Pilipinas ho. Nakakahiya na talaga. Pandemic ho tayo. Dapat nagtutulungan. Dapat pag-aanin ho natin ang pandemic na ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga OFW. Sabi ho natin, sila po ang ating mga bagong bayani. Pero bakit ho? Pinababoy ho natin sila. O tingnan niyo yung aking kaibigan. Nung June 17 pa po siya, nandito ho sa Pilipinas. Nandyan po sa quarantine facility ho sa Clark for 14 days. Bago makauwi sa kanyang mga pamilya. Eh, paano kung wala ho na siyang pera ho? Sasagutin po ba ng gobyerno? Sabi ni Digong, sasagutin na raw po. Pero, nangyayari na po ba? Eto nga ho, sa mga quarantine facilities ho, kung magrasyon ng pagkain late na rin po sa tanghalian. Kung minsan alas 9, darating po ang kanyang hapunan. Gutom na ho yan. Alam ninyo, mga kababayan, sa panahon ng pandemic, kailangan ang gobyerno on top, naaasikaso ho talaga ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Yung mga OFWs, anong sabi ni Pangulong Duterte? Hindi ko susundin ang anumang tagubili ng korte tungkol dito. Anong gusto niyang palabasin? That he is higher than the law. Kaya niyang salungatin ang tinatadhana ng batas. Kahibangan na ho ito, mga kababayan. Kahibangan na ho yan. Hindi na asal ng isang tunay na leader na may pagmamalasakit. Kahibangan, kayabangan. Defy the courts? Wow. Christopher de los Santos, sabi ni Charlie Fry, just watch the ICC proceedings at malapit na. Hindi yan mga tangang abogado para mapunta sa International Court. Okay? Hindi rin yon mga leader ng Ghana at iba pang bansa ang nagpapatay. Pero napakulong lahat sila ng ICC. Idagdag mo dyan yung Pangulo po ng bansang Peru, Fujimori. Nakulong din. Aywan ko kung nandyan pa ho, nakakulong pa rin itong Pangulo ng Peru. Okay? Ayun. So, wag ko ninyong lalalangin itong ICC ho. Hindi ko mo banyaga, hindi tayo magpapasakop sa kanila. Nabanggit ko na po kanina ho, mga kababayan. Itong nagkakaisang bansa, ito ho isamahan ng mga sovereign countries. Okay? Ginawa po nila yung Roman Statute para meron silang basehan sa pag-iimbestiga ng mga krimen
laban sa humanity, laban sa pagkatao. Sapagkat alam po nila na may mga pagkakataon na itong mga sovereign leaders ay inilalagay nila ang batas sa kanilang sariling kamay. At yan po ay paglabag sa karapatang pangtao ng kanilang mga nationals. Who will protect these people? Ito ho, ang United Nations. These are our protectors from abusive leaders. Okay? Ang International Criminal Court based in The Hague. Ito po ang protector ng mga nationals na walang laban sa kanilang mga leaders. Okay? Yan ang napakahalaga na dapat po natin malaman. Okay? Hindi po natin kalaban ang ICC. Kalaban po ng mga abusadong mga leader ang ICC. Dapat matuwa ang bawat Pilipino sa ginagawa po ng International Criminal Court sapagkat iniimbestigahan po ang mga tao na hindi maimbestigahan ng sariling gobyerno. Lumalabag po sila sa karapatang pangtao. Wala hong nag-iimbestiga sa kanila sapagkat sila ang makapangyarihan eh. But not with the ICC sapagkat ang ICC is over and above this abusive leaders. Nanggaling po ang ICC sa pinagkaisang bansa. Marami po ito, mga kababayan. And we were a part of this organization until Duterte was going to be investigated at tumiwalag po dito sapagkat ayaw niyang maimbestigahan ng foreign investigators. Pero tandaan ninyo ito, mga kababayan ko. Ang ICC po, protector ho natin mga mamamayan. We cannot defend ourselves from our abusive leaders. The ICC is there for the protection of the people. That is the mandate of the ICC. Ravenna Naya is watching. Good evening, Ma'am Ravenna. Magandang gabi po. I'm happy you are still with us. Good evening po. Ganon din po si Onay Dag. Siya. Good evening po, Tata Ben. Sana naman magising na tayo sa katotohanan. Kaya naman iwas-iwas sa ICC. Kasi alam naman natin ang iniwan niyang salita. Kill, kill, kill. Ayan o, alam po ng mga ordinaryong mga mamamayan. Oh. Alam po eh. Mastermind talaga. But that is for the ICC to find out sino talaga ang pumatay at sino ang nag-utos. Yan po ang importante ho dito. Ang kriminal ay hindi lamang po yung pumatay. Kasama po dyan yung kasabwat. Okay? Accessories to the crime. Hindi lalo na ho yung mastermind. Kaya yun ang hinanap ng ICC at nakita po nila sa katauhan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Patunayan niya ang kanyang sarili sa ICC na wala siyang kasalanan. He has to prove himself in the ICC na wala siyang kasalanan. May due process po yan eh. Kaya nga korte ho eh. Di ba? Pero kung ayaw mo, you lose by default. Ikukulong ka. Kakaunin ka sa iyong sariling bayan, dadaling ka sa kulungan ng ICC. I do not know kung saan po nila kayo dadalhin. Pero tsako yun. May nakahandang kulungan na sa mga abusado, mga leader ng mga sovereign states. Charlie Fry, kung ang argumento is wala siyang pinatay personally, paano si Hitler? Yan na yun eh. Milyon ang pinapatay. So wala siyang kasalanan like crime against humanity. Yan ang ano. Pero para maintindihan natin mga kabayan, ito yung mga syndicated crimes. Sabihin natin, sa droga. Diba? Pagtataka po tayo, bakit ang tinapatay lamang po dito eh.
ko gid. Yung maliliit. Adik, yung nagtitinda ng tingi sa mga kalsada. Di ba? Pero, saan ang gagaling ang droga? Bakit walang namamatay na mga Panginoon ng droga? Yun ang malaking katanungan po, mga kababayan. Pero alam ng ICC kung paano ang syndicated crime. Crimes against humanity, hindi po gawa ng isang tao lamang ito. Oh, baka na ito ng Estado. Oh, kanya marami po ang involved dito. Kanya kailangan ho ng katulad po ng ICC na hindi po kayang bilugin ng sovereign country like the Philippines. Okay? Kung dito sa Pilipinas lamang po ang investigasyon, walang mangyayari as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Di ba? Wala naman nangyayari investigasyon no dito. Kaya sabihin pa ni Mr. Guevara, oy, sinisimulan na po namin. Ano? Ngayon lang? Oh, di ba? Talaga naman, ito ginagamit nilang complementarity. Oh? Ang gusto nilang sabihin, meron naman pong batas dito na kami na ho ang mag-iimbestiga eh. Ang sabi ng ICC, ang tagal-tagal na ninyo dyan eh. Ilang taon na itong droga, war on drugs. Oh? Ilang libo nang namamatay. Meron na po ba kayo napapatunayan? Oh? Na EJK ang pagkamatay? Extrajudicial killing? Wala naman eh. Di ba? Meron isa. So this is what the ICC's purpose is all about. This government cannot investigate itself. Oh, this government cannot investigate itself because the perpetrator of the crime is no less than the president himself. Ano ba? Di ba? Okay? Hu Shaolin. Naku, Diyos ko po. Saan galing ito? Good evening, sir. Epekto na yan ng Sinopharm na tinurok ni Secretary Duque kay Piara. Ang ganda naman ng pangalan mo, pre. Yu Chao Lim. Okay to ah. You made me laugh, my friend. Whoever you are. I like it. Epekto na yan ng Sinopharm na tinurok ni Secretary Duque kay PRRD. Sabi nga po nila pagka ang bakuna po ay medyo hindi maganda ang pagkagawa. It did not pass clinical trials and so on and so forth. May pagkukulang, delikado ho. Apektado ang utak ko natin. Kaya nga ho, may hesitancy dahil ayaw mabuwang ang mga Pilipino. Pero ngayon, nagpaturok po si Pangulong Duterte. Sabi ni Hu Chao Lim. Hu Chao Lim. Oh, apektado ang bako. Apektado ang utak. Diyos kuday. Lilian Gabriel. Tatabin, ang legit na vaccine po para sa virus, it takes 10 years or more to process. Kasi po, maraming mga test pa ang mga pinagdadaanan niyan bago inject sa tao. I know, I agree with you. Kaya ako, ganito ko po iniingatan ang sarili ko. Mas magtitiwala po ako na palakasin natin ang immune system, uminom ng 3 litrong tubig, matulog ng 8 oras at kumain ng masustansyang gulay at prutas para ako po ay mabuhay pa ng tama sa panahon at isama natin ang Diyos sa ating buhay. Yan. Very, very true. Pero meron po akong pananggalan dito sa nangyayari ho ngayon sa atin. Meron akong, babanggitin ko na sana ho, hanapin nun ninyo ito, spirulina.
Ito po talaga ang panglaban ko sa virus na ito, immune system, pinalalakas ko ang ating immune system. And I think this is what makes me brave. This is what makes me stronger every day. Malakas po ang immune system ko natin. Nagkaroon po ako ng traces, symptoms of the COVID. Pero dinagdagan ko po yung iniinom kong spirulina. Makikita ho ninyo ito. You can call me up if you want. Dinagdagan ko po ang dosage po ng spirulina. And awa ng Panginoong Diyos, na labanan ho natin yung virus na hindi po tayo naging malala. Ito lang naman po ang vitamina ko ho. Spirulina. Okay? I hope one of these days, pag-uusapan po namin nila paring Tony ang official paraan para ibahagi po namin sa inyo ang kahalagan po ng mga gamot na ito. Of course, itong platform po natin, meron din pong patakaran sa commercial and so on and so forth. And we will have to abide by the rules. Hindi naman po tayo si Duterte ho na hindi tayo susunod sa mga pairaling mga batas. And we are drafting the rules right now, mga kabayan, para malaya na ho tayo magpahayag tungkol po dito sa ginagamit po ni Tata Ben Paipon panlaban sa immune system. Okay? Alright? Reglado. 15 minuto na lamang ho. Your Honor, please. Mag-aalas 10 na naman. Diyos ko day. Napakabilis ang oras natin. Charlie Fry, it might be just a bravado, Tata Ben, pero delikado po yan. Nadadaanin niya sa pananakot at it might cascade down to the authorities like the police at baka nga maging krimen na ito sa kanilang pananaw. This is the effect of the Duterte mindsetting ho. Yung bang he pretends to be a strong leader. Sumunod kayo sa akin. Ako lang nakakalam nito. Ako lang ang masusunod dito. Walang batas-batas sa akin. Ako ang Pangulo. Di ba ganyan kung magsalita yan? Lukulo. Di ba? So this is the price for having a president like this. Mga kababayan. Ang mga pulis natin natataranta, hindi na nila alam kung ano talagang tama o hindi. I don't even know whether Secretary Guevara knows what he is doing right now, mga kaibigan, with all these cases that the Philippine National Police has given him. Anong gagawin ko dito? Sasabihin ng Pangulo, hindi, wag mong gawin yan kasi may national security yan. Eto na naman tayo. National security problem, mga kababayan. I really don't know, mga kababayan. Sumusunod po ba talaga si Mr. Guevara sa Pangulong Duterte? Sa ngayon? Wala naman pong nangyayari sa investigasyon niya. Paano malalaman po ng mga biktima na nag-iimbestiga ang DOJ when there is no information related to them? Paano sila makikiisa sa investigasyon? Wala naman pong impormasyon. Hindi alam ng mga biktima na meron palang investigasyon na nangyayari na. Nagpakalat po ba ng kalatas ang DOJ? Oy, victim number 1, victim number 2, 12,000 yan, mga kababayan. Will the DOJ inform all these victims that they are now conducting investigation into the crimes committed against them? Oh, come on. See? So itong Pangulo natin, mga kababayan, naiiba ito. Onaydag siya. Good evening, Tata Ben. Wala na talagang matinong ginagawa si Duterte. Sana naman talaga maging matalino na tayo sa susunod na eleksyon. Lugmok na mga tao, lalo pa. Ayan. Grabe talaga ito. Good evening po, Tata Ben, sabi niya.
Mercedes Ong, Ma'am Mercy is watching. Good evening po. Pero Kuya Ben, yung wala daw pong bakuna, hindi pwede lumabas. Lalo na kung senior. Sobra sila. Wag ko kayo maniwala ho dyan. Bakit hindi pwedeng lumabas? Oh? Hindi naman tama na hindi po pwedeng lumabas. Yung senior. Wala na po ba siyang karapatan sa buhay? Hindi siya po pwedeng lumabas kasi baka mahawa ho siya. Hindi siya makahawa. Baka mahawa. Vulnerable ho yung senior citizen. Pero kung gusto niyang lumabas, wag lang pumunta sa mall kasi may mga reglamento dyan. Pero outside his residence, pwede man na mamasyal. Hindi po pwedeng hindi siya lumabas ng kanyang sariling tahanan. Ay, nako naman talaga. Ma'am Mercy, wag ko kayong matatakot sa ganyan. Okay? Josephine Roquero, alam mo po, Sir Ben, panahon yon ni Ramos ang paghahatak ng MMDA. Tutubusin nila ng 5K pagdating ng may-ari, wala na yung car niya. Ay, nako, sandali. Excuse me. Ha? Etong paghahatak na ito, meron pong mga patakaran. You have to Google, Pag i-Google ho ninyo ito, nakikita ho ninyo mga batas ng MMDA tungkol sa towing. There are regulations there na hindi ko nga nababasa nung araw. Kaya nung sinabi ni June Padilla sa akin, Tata Ben, pwede pa ki-research mo ito. I did. Pero nung na-research ko na, hindi ko na nakita si June na nanonood. Kanya hindi ko muna binabanggit. Pero ngayon, nababanggit na natin. Deli Castañeda is watching. Good evening, ma'am. Josephine Roquero. Si Vito Cruz po ang mga niraraket ng MMDA noon. Karamihan estudyante ng Lazal. Oh my God. Sa Vito Cruz, tama. Hindi lamang sa Vito Cruz, pati doon sa anong pangalan? Green Hills. Ay, nako talaga. Deli Castañeda, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sabi po ni Ma'am Deli. Sheila Tiangki is watching. Good evening. Eve M. Ramos. Nandyan pa si Eve. Ma'am Mercy, Kuya Ben. Lahat po ng mga ninakaw ng mga nasa gobyerno, hindi nila madadala sa hukay. Lalong hindi nila magagawa at madadala sa langit dahil hindi sila makakarating sa langit. Ricky Tisoy, accountability, pre. Yan. We need accountability. This president needs to be accountable sa kanyang mga ginagawa dito sa ating bansa. Lalo tigit paglabag sa karapatan pangtao ng ordinaryong mga mamamayan. Ricky Tisoy is watching. Dene Oselvedlar, Sir, the Governor Javier ambush in Antique. The mastermind was found guilty. That is what I'm trying to say. Alam ng ICC yan. Sabi nga po ng ICC, I think this is the pahiwatig already. State policy. Okay? Which means, utos ho ng Pangulo . Di ba? Delia Tenorio Balmores, 1 month holiday only. Kaya waiting pa. Kita ninyo, magli-leave of absence yung mga OFWs natin. They will spend 14 days sa quarantine facility. Ano ka, nahihibang? Yan ang ayaw ng Pangulo . Gusto niya, kumita ho yung mga quarantine facilities. Hindi ko alam kung may Mr. President, pati ba naman yun? Ay, nako talaga. Hindi makapagbakasyon ang mga OFWs natin because they will have to undergo 14 days quarantine. Yung kaibigan ko nga po, mga kaibigan, 3 araw pa lamang siya, nasusuyan na siya . Diyos ko po. Charlie Fry. Galing ng ginawa ni Isko sa Manila kahapon. Di na kailangan naka-schedule. Pwede na walk-in. Hindi daw siya naniniwala sa scheduling dahil ang bawat tao may ibang pinagkakaabalahan para daw. Ayun. Ano ito? Ay, hindi ko na ayos nga. Nawala si
Nawala yung aking binabasa. Okay. Antabayan na ninyo mga kabayan sapagkat napaka alaga po ito eh. Oh, okay. Ayan, si Josephine Deli. Okay, ito ho. Madadala sa hukay. Si, okay, Dene. O si, ano, okay. Ito, si Charlie Fry. Pwede na walk-in. Hindi daw siya naniniwala sa scheduling dahil ang buhay ng tao, ang bawat tao, may ibang pinagkakaabalahan. Ayan, tama ho yun. MJ Novi, biktima po ako ng Ola Sir. Halos babaliw na po ako sa mga threats nila at harassment po. Minsan, nakakaisip na ako kunin buhay ko sa ginawa nila. Huwag kang ganyan, MJ. Huwag kang ganyan. Oh? Palitan mo na yung SIM card mo. Huwag ka nang makinig sa kanila. At magreklamo ka na sa NBI o sa Philippine National Police. Okay? Nandyan si Mr. Perry Perfecto Bordalio. Nandyan po ang Your Honor, please. Nakakatulong po kami sa inyo. And then, Ralon and Enicose. Good evening po sa inyong lahat. Rayon Enicose. Okay? And then, Pedro Alves, good evening, Sir Ben Paipon. Watching, makatagal na rin namin po ginagamit dyan. Spirulina, yung pinsan ko sa Las Piñas. Okay ha. Oh, mabisa ho talaga ito ha. Merci Ong. Thank you very much. Tama po. Palakasin lang po ang immune system. At katulad ng sinasabi po ni Madam Gwen ng Cebu na magsukob po, magandin din po yun. Yan po ang ginawa ko noon nung nagkaroon po ako ng ng mga simptoma ng virus na ito. Nagsukob-sukob din po ako. Pero hindi ko nilubayan yung aking spirulina. John Burnazal is watching. Good evening, John. John Padilla, nandiyan ka pa, Padre? Bukas gusto mo pag-usapan daw natin itong mas malaliman, itong hataking paghahatak ng mga sasakyan sa kalsada. Oh? Ang MMDA lamang ang mga may batas talaga dito eh. Ha? Rayon Enikosa, Kose, sa Japan po, normal lang po ang buhay. Makakalabas po ang lahat. O yan, ha? Tama, tama. Hindi po pwede yung ikulong ka. Ako talaga naman, oh. Mercedes Ong, mag-good night na po ako, Kuya Ben. Malapit na po matapos. Mag-ingat po kayo palagi ni Madam Lynn. Thank you very much. Ma'am Mercy, mag-sleep na ho kayo. Magpahinga na. You need more rest, ha? Lalo na ngayon, magtratrabaho pa po kayo bukas. Oh, eto. Si Mr. Toto Aguila is watching. Toto, hindi na tayo nag-uusap, ha? Bakit hindi na tayo nag-uusap? Tawagan mo ako, Padre, ha? Call me up. Good night na po, sir. Sleep well. Delia Tenorio Balmores from Dublin, Ireland. Good night na po. Del, magandang gabi po sa inyo. And live well. Ay, salamat po. Live well. Sabi ni Delia Tenorio Balmores. Ravena Naya, good night, Tata Ben. Ingat at keep safe. Always. God bless. And blessed Tuesday. Ayan, blessed Tuesday. Rayon Enicose, salamat po sa pagbasa po ng comment, sir. Ito naman po talagang ginagawa po namin. We give importance to people minsan-minsan lang. Pero kayo, dapat po ang pakinggan ng Pangulong Duterte sapagkat kayo may karapatan eh. Okay? Salamat po sa pagbasa. Okay? Ralon Enicose. Delia Tenorio Balmores. MJ. Okay? Ano ito? MJ Serben. Pati po mga friends ko at family, pinapahiya na po ako. Oh? Like now po, nag-message na naman sila. Sir Ben, ang hirap po. Huwag ka nang matakot dyan. Huwag mo nang pakinggan yung mga
isinesa nila, magpalit ka nga ng SIM. Pero kailangan, you talk with Perry, you talk with your organization, at mag-file na kayo ng kaso. Ha? Kasi iba ito eh. Iba ito mga kalaban ho natin. Mga siraulo talaga eh. Ha? Siraulo talaga eh. Okay? Alright. Wala na tayong oras ha. Hmm? Wala na. Okay na. So ito na po. Mga kabayan. Ako, marami pa tayo sanang ano eh. Pero itong sasabihin ko lamang, hindi ko maintindihan itong ang ating gobyerno sa mga bakuna ho na manggagaling sa Amerika. Pfizer ito eh. Yung pangunahing brand, no? Pfizer po. Ang nangyayari ho ngayon, hindi natin lang, ito ba binibili ho natin? Ang tanong ko kasi, hindi po ba ipinamimigay ng Amerika ngayon? Ito Pfizer ho sa Pilipinas. Kaano karami po ang ipinamimigay ng US? Magkaano naman ang binibili ho natin? Bakit hindi po masabi ng ating gobyerno magkaano ang binibili ho natin sa Amerika? Oh, I know the American government is giving us free Pfizer vaccines. Okay? Mga kababayan, wala na ho tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, please. Magbabalik po tayo bukas sa ganito ring oras, alas 8 hanggang alas 10. Nandiyan na po si Parang Doy del Castillo. Ha? Ngayon din po ang kanyang programa hanggang alas 12 ng hating gabi. Sa lahat ng mga nanood at nakiisa, nag-participate sa ating talakayan tonight, maraming salamat po sa inyo. Ben Paipon here, saying, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.